Taon-taon ang pagbiyahe ni Ronnie, kaya halos madalas siya dito sa airport. Dati din siyang nagtrabaho bilang airport maintenance crew sa Saudi. Dito tuloy maiwasang magreklamo siya ukol sa ilang mga hinaing niya sa NAIA. Dati na akong biyahero pero yun lang minsan sa pag-check-in medyo mahaba yung pila, medyo mabagal. Yung mga waiting area ng pasero kasi yung iba tingnan mo kakalat-kalat, parang wala magandang pwesto sa mga naghihintay. Wala magandang accommodation sa kanila. Yun. Bagamat may mga alinlangan si Ronnie sa kalalabasan ng privatization ng NAIA, hoping for the best pa rin daw siya para dito. Siguro depende na rin sa pagmamanage nila. Sa umpisa lang naman na mahirap niyan. Katagalan, makakapa din naman ng management yan at mabigyan ng answer yung mga problema ng passenger. Si Jenes naman at ang kanyang pamilya, 2 oras pa raw mauupo dito sa sahig habang naghihintay ng flight. Wala na raw kasi silang maupuan. Para kay Jenes, posibleng magbago ang ganitong mga experience kapag nagsimula na ang modernization ng NAIA. Siguro din mas gumaganda pagka under na rin siya na San Miguel kasi alam naman natin ang San Miguel is pag na-develop nila more yung mga amenities dito, yung mga pangangailangan ng mga passengers. Umaasa si Jenes na balang araw, kaya na nating makipagsabayan sa ibang airports abroad. Mas makaka-level tayo sa airport ng ibang bansa. Kasi sa airport ng ibang bansa, maganda yung mga elevator. Sa Korea pa nga, naka-train. Mga may escalator, mas marami available dito. Hindi nag-work yung iba. CR, medyo alam naman siguro natin. Yun nga lang, may alinlangan din si Jenes. Depende sa implementation ng San Miguel kung baka may mga additional fees na dapat pag sa government kasi dapat free lahat, available lahat kung anong dapat na maibibigay ng government sa mga passengers. So, depende na lang siguro. Mas maganda pag under pa rin siya ng government. Bukas, September 14, opisyal nang ililipat ang operations and maintenance ng NAIA sa New NAIA Infrastructure Corporation na pagmamay-ari ng San Miguel Corporation. Umaabot sa 170.6 billion pesos ang modernization project na aasahang tutugon sa mga dati ng problema ng paliparan. Dahil sa pamumuhunan sa pag-aayos ng mga pasilidad, pag-upgrade ng kapasidad at pag-upskill ng mga tauhan, inaasahang sisigla ang travel experience sa main gateway ng Pilipinas. Inaasahang dodoble rin ang passenger capacity ng NAIA mula sa kasalukuyang 32 million hanggang 62 million passengers kada taon. Luluwag din ang air traffic. Mula sa air traffic movements na 40 per hour, tataas daw ito sa 48 per hour. Maging foot traffic, bibilis din. Tinatayang nasa 20 minutes na lang ang paglabas ng mga pasahero sa airport mula paglapag ng eroplano. Kumbinsido si Finance Secretary Ralph Recto na magdadala ng bagong mga oportunidad ang mga project na ito pagdating sa pagnenegosyo, pamumuhunan pati na rin sa employment. Para naman kay SMC Chairman at CEO Ramon ang NAIA modernization ay isang public service, lalo't higit 80% ng kita dito ay mapupunta rin sa pamahalaan. Para sa agenda, Sujin Kim, BNC.